Sinunggog mo eh. Ha? Honor na ba tayo? Ang tanong ko, di ba, ito, nagda-Dio series kayo. Nagtataka lang ako, ba't hindi kayo umiitim? Yung Dio series? Oh, yung Dio series. Kasi sa covered court kami naglalaro eh. Wala namang araw yun. Walang araw. Yes. Bakit gusto nyo gabi, hindi umaga? Mas magaling kami mag-shoot pag madilim. Pag nakaka-shoot kayo, may mga supporters kayo na nag-o pa. Oo naman. Kasi mukhang Koreano eh. Marami yun. Mukhang Koreano ba ako nun? Oo. Hindi naman. Hindi naman. Asset natin yan eh. Asset. Meron din yung sa Dio series nyo, meron lang kayong pinapasahang counselor kasi siya yung paborito niya. Sa akin, kung makikita nyo lahat ng videos ko, pass first tayo. Di ba? Pag medyo napagod na yung mga kandidato at mga pinapasok na yung mga guest player namin, doon tayo nagko-Kobe. Anong Kobe? Stephen Curry? Hindi nagko-Kobe, nagbubuhaya tayo doon. Anong concept? Bakit instead of meeting the Abans, bakit Dio series? Well, ang main point naman po ng Dio series is may matouch kaming mga buhay ng mga kabataan. Through sports, we are encouraging them na mag-create ng bonding para at least malayo man lang po sila sa mga masasamang bisyo. At pinapakita po namin na ang mga leader po, hindi po nag-i-end serbisyo publiko, kundi kaya rin po namin magsama-sama. And then yung mga ibang tao, nakikita nila ako, uy, kala namin elitista yan, hindi makapaglaro, hindi makapagbanggaan. Paglaro kasi, nakikita ko yung kamay ko na lang ang fina-foul nila palagi eh. Basta nawakan ko yung bola. Dapat sapakin ka rin nila. Dapat sasapakin nila yung kamay ko. Or hindi nila magawa kasi, tumatakbo Hindi na yun. Merong Dio series. Talagang nasolid ako sa mata. Talagang, buhay pa. Buhay pa. Buhay pa lang. Hindi ko alam. Hindi kayo bumawi. Sorry. Hindi kayo bumawi. Hindi. It's part of the game. Joke lang ha. Hindi. Part of the game kasi yun eh. Basketball talagang laro siya. Pisikalan talaga. Pero there is no eye in basketball. So kung hindi ka rin marunong makisama sa basketball, hindi ka rin mag-flourish as a basketball player also. Gano'n ka-importante sa'yo ang education? Laging yun lang ang pinapasiksik sa utak ko ng aking mga magulang na ang kaya lang nilang ibigay na ipamana sa akin ang edukasyon. Masasabi ko, alam ko yung hirap ng isang guro. Nakita ko po kasi iyon sa aking mga grandparents nung ako po ay lumalaki. I am a product of both public and private school teachers. So di kapag nag-mayor kayo, di bibigyan nyo sila ng pahinga? Laging suspended ng klase? Well, maganda mag-suspend ng klase pag ikaw ay estudyante, di ba? Yung pagsususpend ng klase, alam naman natin yan, and I believe also our mayor, hindi niya naman solely discretion yun eh. Discretion din ng mga school district supervisors. Kasi alam naman natin, tuwing nagkakaroon ng class suspensions, nagkakaroon din tayo ng mga make-up classes. Imbis na nakakapagpahinga yung mga school teachers natin, they have to make adjustments on their lesson plans kasi hindi nila na ituturo yun. Pero kung gusto nyo talaga na mag-suspend tayo, mag-online schools na lang tayo dito. Kaya pala magaganda yung mga taga-Kalasyaw, no? Bakit? May makeup class eh. Mga may makeup class. Tama. Makeup classes. Naisip mo pa yun? Naisip ka na. Yes, I am Patrick Agustin Karamat, the current Liga ng mga Barangay President, Kalasyaw chapter po dito po sa Pangasinan. Nagiging Liga President if you are elected by the 24 punong barangays. Kung ilan po yung punong barangays, magkakaroon po ng forum po yun. Magboboto po sila kung sino po yung magiging bosses nila and tatawagin po as Liga President. And nabigyan din po ng isang upuan bilang maging ex-officio councilor dito po sa Sangguniang Bayan ng Kalasyaw. Ilang taon ka na? I am 27 years young. So, sa mga ibang tao, sabi nila, I'm only 22. Pero thank you. Pero, Mukhang bata kasi, no? Yes, siguro. Taglay ko ang baby face. Ilan kayo magkakapatid? Dalawa lang kami actually. One girl, one boy. My sister is the oldest and I am the youngest. Si mami mo, before, ano yung occupation niya? Nurse din siya. Then, oo? Yes, nurse din mother ko in her younger days. Nung nagpakasal sila ng father ko, nagtrabaho yung mom ko as a housewife. Nagbenta po siya ng mga alahas, nagbenta siya ng mga insurance, mga kortina. And then, tinawagan po siya ng mga family niya na ibang-iba if mag-work ka ng fixed schedule ka. Because the reason why hindi naman nag-nurse yung mother ko, kasi sabi ng father ko, hindi mo matututukan yung mga anak mo eh. Kasi gusto ko fix yung schedule mo every night, nandyan ka. Pagkatapos ng klase ng mga bata, nandyan ka. Yung father ko, knowing his field of work, na palaging wala sa bahay, hindi natin alam kung saan nadidestino. So, yung mom ko, napilitan
napilitan na not to practice nursing and to undergo clerical work. Nag-work po siya sa Regional Trial Court as a clerk. Si Airpods nyo, anong work niya? 19 years old pa lang, nagbamarcha na siya para sa Pilipinas eh. After he graduated from the Philippine Military Academy, PMA. yeah, PMA, nag-ano na po siya, naging officer na rin po siya ng Philippine National Police. And then after 37 long years, recently, nag-retire na po siya on his mandatory retirement at the age of 56. Naranasan nyo rin ba maghirap? Actually, hindi naman namin naranasan magyaman eh. Diba? Oh. Alam nyo, ever since naman din, our family is always giving back the blessings na nakukuha namin. It just so happened na nagkaroon ng position yung mother ko sa larangan ng politika kung kaya nakikita na yon. Pero way back then, alam po ng mga barangay Nalsyan, kasi birthday ng mom ko, the late Mayor Mamilin Maya Agustin Karamat, is every June 26. During that time, Brigada Eskwela palagi. In way of giving back to the people, namimigay po kami ng libreng tsinelas, libreng bags, libreng mga notebooks. Every year yan. Kung may paltos man yan, dahil nagkaroon ng bagyo, minsan kasi June din, bagyo na yan mga baha, di ba? So meaning to say, pag yung mga hindi po tayo nagkakaroon ng mga balik eskwela program, every December naman po kami namimigay sa Barangay Nalsyan. Si father nyo, mayaman na ba sila dati? No. Just to give you a background on my family. My grandparents are, masasabi ko, majority sa kanila nasa field of education. Grandmother ko po sa father side, Lola Karamat, is a head teacher. Grandmother ko po sa Agustin side, principal po ng Banawang Elementary School way back then. Then yung lolo ko po, yung first kagawad ko po ngayon sa Barangay Nalsyan. Lolo mo? Lolo ko. Kagawad? Yes, Grabe, he's the first kagawad now. Ilang taon na? 80 years old. Wow! Siyang susunod na kapitan ng Barangay Nalsyan. Oh, he is also a teacher. Pero yung father ng father ko, lolo ko sa father side, he is only a bus conductor sa Pantrangco. Yung father ko, talagang from humble beginnings, simple po ang pamumuhay ng pamilya Agustin at pamilya Karamat. Hindi po kami galing sa isang mayaman na pamilya. Saan ka nag-elementary? Nag-elementary ako sa Dagupan sa Edna School tsaka Mother Goose. English speaking. Yeah. From private life na biglang public, na sobrang public. Tapos feeling ko andun ka pa lang sa ini-enjoy mo yung buhay mo. Tapos may commitment na gantong dumating. Kamusta yung transition? Personally, hindi po ako nahihirapan kasi lagi ko sinasabi na what you see is what you get. So, hindi ka naman mahihirapan kung ang pinapakita mo sa tao kung sino ka lang ba talaga. From being a private citizen, dati nag-aaral lang po ako. I was in third year medicine proper. Oo. So, nagbe-medicine po ako, then biglang administrator ako for my mom. So, doon ako nag-enter ng politics. Nag-shift ako from the student life into political life na kung saan kailangan mo pakisamahan lahat ng tao. Do you consider yung high school life mo na best part ng buhay mo? Lagi ko sinasabi, high school life is the best part lagi dahil masasabi mong nandun talaga ang tunay mong mga kaibigan sa high school. Kasi during those times, pare-parehas lang kayo nun. Parehas kayo ng mga problema, iniisip. Parehas kayo ng baon. Bulak-bul ka rin ba ng high school? Well, hindi ko naman masasabing bulak-bulak ko. Na naatasan po ako mag-head ng aming tawag dito. May C80 din ba kayo noon? May gano'n sa EDNA, score commander ako noon. Nung high school life, ano yung mga hindi nyo makakalimutan na ginawa nyo, ganun. Kunyari, umiskip ba kayo, mga ganun. Ang dami. Ang dami talaga. Ang dami. Pero ito lumapag sasabi ko sa inyo. Ever in my life, never po ako naging late sa isang klase. Kahit marinig po ako ng mga professor ko, mga teachers ko po, elementary, high school, college, never po ako na late sa klase. Never din po ako naging absent sa klase. Pero nung namatay po si Kobe, nag-absent po ako. Dinamdam niya talaga, no? Hindi naman, talagang tinamad ako during that time. Tapos pagkatingin ko ng phone ko, namatay si Kobe. Alam mo yun, May rason na ako para di pumasok. Oh. Pero that is my first absent sa Buong buhay mo? buong academic life ko. Never been absent, never been late. grabe rin yung tutok mo sa aral. Sorry, sa aral. Oo. Hindi ko masasabing tutok yung aral ko. As long as mabasa ko yung gusto kong basahin at maintindihan ko yung binasa ko, okay na yun, sapat na yun. Nakikinig naman tayo sa mga lectures ng mga professors. Hindi ko masabi, ayaw ko ipagsabi, pero somehow fast learner naman po tayo na pag nabasa natin, naintindihan natin, kaya nating unawain at kaya nating i-apply. Nangungopya din kayo noon or nagpapakopya? So, in the Kasi- sense of... Ednas yun! Hindi yun nasalit! Hindi. Actually, hindi ko masabi. Ayaw ko sabihin. Pero, hindi ko sabing
Ay, ganito na lang. nagpapakopya ako or ako yung kumokopya. Kasi unang-una sa lahat, pag tatanungin mo kung school notes, pinapasulat ko sa mga classmate ko. Oo. Di ba? Pero pag yung mga assignment, Nakikiseros ka lang. nakikikopya na lang ako. Di ba? Anong hobby mo nung high school? Nung nagko-computer ka ba? Well, I am proud to say na sa aming high school and sa college, ito sa college talaga nakakatuwang isipin. Lahat ng classmates ko doon, naka-eyeglass. Naka-eyeglass. Ako lang ang wala because I am really into sports. Hindi ako... Hindi ka nanonood ng Bold, gano'n. Hindi ako nanonood ng Bold. Hindi, Lumabo yung mga mata nila. lumabo yung mga mata nila, sila anime, 'di ba? Pero ako more of lumaki ako sa labas So talagang pinapalaro ako, naglaro ako ng baga-baga, naglaro ako ng basketball, mga patintero, luksong baka. Lahat 'yan. Nakikipagsuntukan ka rin nung bata mo. Nakikipagsuntukan, hindi ko masabi. Pero ako yung gumagawa ng paraan para magsuntukan sila. Sige nga, di mo palayag to, di mo palayag to. Tinuruan naman din ako mag-karate noon, tsaka mag-taekwondo. Ang problema lang sa akin, yung instructor yung umayaw. Bakit? Dahil may mga kata-kata yun Tapos pag sinabi mong, Chay, cry, iyak ko na rin ako, ang kulit mong... Hindi ako seryoso nun. Hindi ako seryoso nun. Kaya sumuko sa akin yung instructor. So, nung high school ka, varsity ka? Yes. Anong position nyo? Point guard ako DBL, di ba? Yes, DBL, Passerelle, most likely, mga ganon, yes. Noong elementary, nag-champion kami noon sa Mother Goose ako noon. Oh! Milo, SBP, yes. Although I love basketball, talagang sadyang hindi tayo nabigyan ng katawan at hindi tayo nabigyan ng Height. nabiyayaan ng height. Kung kaya, ewan ko, nandito ako sa inyo, nakikipag-interview na lang. High school, Edna, saan ka nag-college? Nag-college ako sa University of Santo Tomas, Manila. I took up College of Nursing. Yes. Anong nag-push sa'yong mag-med? Hindi ko rin alam Dahil ang pangarap ko talaga maging abogado. Hindi ko rin alam kung paano ako napunta sa nursing. Feel ko, doon ako nilagay ng tadhana. So, sabi ko, sige, mag-med school ako. Nung nag-med school naman ako, talagang ayaw ko na mag-med school. Nung nagkaroon ng opportunity na siguro, hindi talaga para sa akin. No joke hindi, alam ko ang hirap ng med school talaga. Kaya talagang nagsusunog sila ng kilay sa lahat ng mga medical students. Makapal pa rin Oo, yung sa akin makapal pa rin, di ba? Pero ito, hindi alam ng... Nakuha mo ako dun yung sa akin, makapal pa rin talaga Before ako mag-med school, nagnegosyo ako. Anong negosyo? Nagtayo ako ng construction business. Nakikita ko lang lagi, ang tawag sa'yo, boss. Ano yun? Gusto bang boss ka? Or... Actually, if alam ko lang na itatanong niyo sa akin yan, dinala ko yung yearbook ko sa high school. Kasi even dun sa yearbook ko sa high school, nakasulat doon na yung term na boss o kaya yung pagiging palakaibigan ko kahit sa tricycle driver na isulat doon sa yearbook ko. Yung boss kasi pag ako tinatawag akong sir matataas, parang nagigigiak kung ko nagigigiak ang bata ko para tawaging sir, di ba? Pero pag nagbabasketball ka, parang yung certain na term na sa kalye na, "Uy, boss, kung hindi mo alam i-address yung matanda, kung matanda ba to, bata ba to or what, di ba? Hindi mo alam. Boss, ganito, ganyan." Parang may certain level of street respect, di ba? It's a level of mutual respect lang. So, pag tinatawag nila akong boss, kasi certain level of respect ko lang yun sa tao dahil may mga tao talaga na pag hindi mo alam i-address, tatawagin mo nila, "Bossing, ganito, ganyan." Kasi it's not offending, di ba? Ano yun? Kung meron kang gustong ipabili, nabibili ba lahat ng gusto mo? Kailangan paghirapan. So, Kailangan paghirapan. Sa amin, achievement base. Ah. Yung incentive na binibigay sa amin, kung may pinapabili lang ako noon sa magulang ko. Bola, basketball ring, bola. basketball net. hindi siya ganun ka. Kasi hindi naman siya ganun PS5, ka-pricey. No. Yung mga PS, mga PlayStation, wala Wala. Game Boy, hindi ako nagkaroon ng Game Boy. Hindi ako nagkaroon ng Game Boy. Hindi, OP ka sa mother gusto bro. Okay lang sa akin. Kasi talagang into sports ako Basketball talaga. Basketball talaga. Boxing. Same kami ng hilig ng father ko. So, hindi ako nahirapan dahil yung hilig din ng tatay ko, 'di ba? Nagbabasketball siya, nagbabasketball din ako. Why do you run for mayor? To continue the legacy na ini-start ng nanay ko po. Nandiyan ka na nakita mo na Naranasan na natin na magsilbi, nakita na natin yung main problem, and nakikita naman natin may mga magagawa po tayo. Nakita po natin yung tsansa, and yes, a big part of it, I am doing this because of Mayor Mamilin Maya Agustin Caraman. We have a simple campaign promise. No, ang gapoy anang nang yun progreso, no, ang gapoy alit na yun serbisyo, agyo kami iibaan. Pero nakita naman po natin, even though for just a span of 6 months, kahit yung mga hindi namin kasama noon, sila pa ngayong umiiyak di ba?
True. Because nakita po nila yung sincerity namin to serve the people of Calasiao nang yung tagline ko po ngayon, Calasiao para sa lahat. Diba? Na walang pinipili, walang pinapaboran, walang pinapahirapan. So that is the kind of legacy nakikita natin Parang itong Carmack, itong unification team ng bayan ng Calasiao. Masasabi ko parang excited ako na it's a bit challenging. We delivered the unification. Paano mo kami dadalhin sa progreso? Yung pagtakbo nyo ba ng mayor, personal choice mo ba yon or gusto ng papa mo na mag-mayor? Well, honestly speaking, yung father ko hindi siya nangingialam when it comes to political matters. He is only there to guide. Even way before, 'di ba? If you were going to ask me bakit at 27 years old parang ganito na magsalita tong batang to. 27 years ang edad niya, 21 ang looking niya, pero ang pag-iisip niya hindi ganoon. Because even at a young age, talagang hinayaan na ako ng aking mga magulang na to create, mag-decide, to make sound decisions, and honestly speaking, siguro naman nakikita naman nila na kaya ko rin naman. Pero I believe na hinahayaan po nila ako maging Patrick Agustin Karamat dahil alam naman nilang kaya naman siguro po natin. Ito napansin ko, San Fabian at Calasiao lang yung merong unopposed na mayor. Paano nyo nagawa yun? Dito po sa bayan ng Calasiao, knowing na my mom was elected mayor, 6 na buwan lang po siya nakapagsilbi. Para sa amin, wala pa kaming nagawa dahil wala pa naman po kaming napasimentong daan outside Nalshan, wala pa po kaming napatayong building. However, nakita po siguro ng tao at ng ating mga political leaders yung ability to think something na makaka-affect na buhay ng isang Calasiaoeños. Let's say for example, I was given the opportunity na makipag-usap sa mga puto producers po natin to know the real dilemma of our puto industry. So sabi po nila, admin, dadalan-dala ng dalabat, puto stalls tayo. And sabi po ng ating mayor na maghanap po tayo ng something para makatulong po sa mga puto industries natin. So one way of doing that, inisip po natin, if you are going to give the people the reason na pumunta sila doon at mamili ng ating one town one product, lalago yung negosyo po ng mga puto industry. So the reason why ginawa po yung Christmas Village, yung sinasabi nila nang nagawa lang po ng pamilya Karamat is yung Christmas Village. Yes, totoo, yun lang po ang ginawa namin. Pero ipinakita lang po namin sa tao, sa mga Calasiaoeños, na lahat po ng gagawin namin may reason and cross double effect. Tama po ba? Nag-gain ng popularity ang ating bayan, nag-gain din tayo ng market for our puto industry. Na yun naman po talaga ang makilala dapat ang ating bayan, yung puto natin. So, yun yung story. I'm glad to say na nakita ng tao na sayang, sabi nila. Dahil in a short period of time nakilala, andyan yung pag-asa You know how to attract people. You know how to attract investors, 'di ba? By knowing your market. So, siguro nakita lang ng mga iba't ibang pamilya po dito sa bayan ng Calasiao na maganda po yung hangarin. Kung kaya ito nga nasabi nyo nga po, unopposed po tayo on our first term. Kung nga rin nanalo kang mayor, kasi mahirap yung labanan nyo Sana. Di ba, naging admin kayo sa Calasiao. So, meaning meron kayong insight sa problema, sa kulang. Tingin nyo ano yung mga problema at kulang? I don't know if I am entitled na ilabas yung mga observations ko. This has been already a burden for the municipality of Calasiao. Yung natin, fiscal management. When we say fiscal management, may nawawala bang pera? No, 'di ba? But does our municipality reach its potential? Dapat makapag-attract tayo ng investors, 'di ba? Andito na yung mga malalaking investors sa bayan ng Calasiao. Let's make use of that. Yung mga iba, syempre, to follow na para mayabangan naman ng tao. Ano yung magiging diskarte nyo sa leadership? Paano nyo ililid ang Calasiao? Ano yung plano nyo? I always stand by the words na you should lead by example. Hindi nila gagawin yung pinapagawa mo kung ikaw mismo hindi mo gagawin. Tama po ba? And I would be a leader who has a lending ears, 'di ba? I believe na hindi naman ito responsibilidad ko lang, kundi magiging shared responsibility natin to na Calasiaoeños na paangatin ang ating bayan. There are already foundations laid ahead by my mom. Susundan ko lang. Nakita naman na natin yun From us, outside looking from the inside, parang too good to be true, madaling sabihin Pero ikaw na naranasan mo na, nakita mo na yung main problem Ang kailangan lang sumunod lahat in order for you to execute your plan, diba? And lagi natin sinasabi, in public service, you cannot please everyone. A wise mentor once said to me, if you try to please everyone, you will end up pleasing no one. So for me, I am not here to please, but I am here to serve the entire Calasiaoeños. It is up to them kung magustuhan nila or hindi nila magustuhan. As long as I am improving one's life, every day may natatouch tayo. Yun lang ang target natin, to make everything comfortable the day before yesterday. So every day
day, dapat nag-i-improve tayo. On my part, anong klaseng leader? Kung ako ba ay may papaboran, kung ako ba ay may papahirapan? No, di ba? What you see is what you get. Ba't ko papahirapan? Bakit ko papaboran? Hindi ko lang naman obligadong pagsilbihan yung mga boboto sa akin. Pero obligado akong pagsilbihan ang 110 to 115,000 population of Calasueños. What kind of leader I'm going to be? I'm going to be an innovative leader. There are things na sa tingin ko kayang gawin at our own generation. Yung brand style or different kind of leadership ipapakita po natin. I will do everything I can to serve everyone. So, I'm not here to please but to serve.